Mababasa natin sa banal na kasulatan na may binabanggit tungkol sa banal na bundok o bundok ng kataas-taasan. Ano kaya ito? Saan kaya ito? Ang King of Babylon ay sinasabi na nagtangkang umakyat sa kalangitan upang umupo sa trono ng congregation at maging gaya ng kataas-taasan, o Elyon. Ang Mount of the Congregation dyan sa Hebrew ay Har Moed, o Mount of the Appointed Place. Ang King of Tyre naman ay sinasabing nasa bundok ng Elohim dati. Ang Holy Mountain of God dyan ay Har Kodesh Elohim sa Hebrew. Malinaw na ang mountain sa Hebrew ay Har. Ano at nasaan ito? Nakalimutan ng tao ang tungkol dito mula ng talikuran ng tao siya upang paglingkuran ang ibang Elohim. Maraming mga pakahulugan tungkol sa bundok na ito at mahalaga na malaman natin upang maging malawak at ganap ang ating conclusion sa bagay na ito. Ayon sa kasulatan, siya ay nananahan sa mataas na dako. Ito ay madaling intindihin dahil siya ay kataas-taasan sa lahat. Sa Ezekiel ay may paniwatig na ang Gan Eden ang Holy Mountain of Elohim. Dahil dito ay marami ang naniniwala na ang Gan Eden ay isang mataas na dako ng lupa. Hindi rin katakataka ito dahil dito nagmula ang isang ilog na nahahati sa apat na bahagi. Wala namang ilog na mula sa mababang lugar pagkatapos ay umaakyat. Karaniwan na ang ilog ay nagmumula sa isang mataas na lugar. Paborito ko na pagbulay-bulayan mula pa noon ang katotohanan na ang Bible ay nag-umpisa sa paradise ng Genesis at nagtatapos sa paradise ng Revelation, na parehong may Tree of Life at River of Life. Kung minsan ay tumutukoy din ito sa temple na itinuturing na tahanan o dwelling place niya sa lupa. Ito ay nakatakdang maging pinakamataas sa lahat ng mga bundok sa mga huling araw. Nang ibigay niya kay Moshe ang plano tungkol sa Mishkan, o Tabernacle, ay sinabi niya na ito ay pattern ayon sa ipinakita niya kay Moshe sa bundok. Kaya maging ang mga bumuo sa Bible ay naniniwala na ito ay larawan ng bagay na nasa kalangitan. Ang pattern na yun ang naging batayan ng Beit Yah, House of Yah, na tinatawag na temple na nasa ibabaw ng isang bundok sa Jerusalem. Kung minsan naman ay ang Jerusalem mismo ang tinutukoy na Holy Mountain. Trivia, alam niyo ba ang Jerusalem ay may 7 hills? Ang tawag sa mga ito ngayon ay Mount Scopus, Mount of Olives, Mount of Corruption, Mount Ophel, Original Mount Zion o Mount Moriah, New Mount Zion, at the Hill of the Antonia Fortress. Ito ang dahilan kaya pinagtatalunan ng iba ang Jerusalem bilang ang tinutukoy sa propesya ng kasulatan ng Apokalipsis. Ang Mount Zion sa lahat ng mga ito ang pinakamatindi at akmang-akno na tawagin na Holy Mountain. Ito ang lugar kung saan tumatahan siya. Ano ang ibig sabihin ng Zion?
Ito ay Zion sa Hebrew. Hindi malinaw kung ano talaga ang kahulugan na salitang ito. May mga nagsasabi na ito ay fortress. Ito ay fortification o fortified city. Ito ay stronghold para sa pagkakasali ng iba. Sa iba naman ay ginamit ang salitang citadel. Halos iisa lang ang ibig sabihin. Para sa ilan ito ay parang katumbas ng salitang capital o kabisera sa ating panahon. Sa iba ay landmark o sign. Sa iba naman ay the highest point o to point out. Pero may ilang manunulat na nagsasabi na ang kahulugan mismo nito ay mountain. Ayon sa Patrios.com, ang kahulugan nito ay isang katawagan sa mga governments o nations. Ang totoo ay hindi rin malinaw kung lugar ba talaga ito o isang katawagan lang. Ang mga bundok na tinawag na Mount Zion ay bandang huli lang na pangalanan. Hindi rin maintindihan kung dati ba itong tawag ng mga Kanaanite sa lugar na nasakop ni King David o siya lang mismo ang tumawag dito na Zion sa kahulugan na siya ang nakakaalam. Walang katibayan sa labas ng Bible na may isang bundok na tinatawag na Zion sa Canaan. Narito ang first occurrence ng salitang ito sa Bible. Sa maraming pagkakataon, ito ay iniuugnay sa Jerusalem sa Bible. Pero bukod dyan, ito ay isang pagsasalarawan ng kaharian niya. Ang Molkot o Kingdom niya, ang pinakakahulugan ng Mountain of Elohim. Ito ay malinaw sa Congregation of Elohim na ating natalakay na sa serye na ito ng World of Elohim. Mula sa bundok na ito ng kapamahalaan at kaharian ng Elyon ay nagtatag siya ng mga pamunuan. Gaya ng 7 Serem Harishanim o Chief Princes. Ito ang batayan ng pamahalaan sa lupa na itinatag ni Yael Elyon. Ang kaharian sa lupa ay refleksyon lamang ng kaharian sa langit. Pero iisang kaharian lang ang sa langit at lupa. Ito ang gobyerno ng Elohim. Ito ang simbolo na kinakatawan ng menorah. Ang 7 espiritu ang sumasagisag sa kapangyarihan at presensya ni Yael Elyon sa lahat. Ito rin ang pinagtatangkaan agawin ng mga kaaway. Gaya ng ating napag-aralan, siya ang pinuno ng kapisanang ito ng mga Elohim. Walang makakapantay sa kanya sa Congregation of Elohim. Ito ang bundok niya na kung saan siya ang nasa tuktok ng kaitaasan. Ito ang pinapatungkulan natin mula pa nang mag-umpisa ang channel na ito. Ang bundok o mataas na dako ang isa sa mga themes na mapapansin sa kabuuan ng Bible. Mula sa Garden of Eden, sa Mount Moriah, sa Mount Sinai, sa Temple Mount, sa Prophetic Mountain, sa Mount Zion at hanggang sa New Jerusalem. Isang pahiwatig na napakahalaga ng bagay na ito kay Yah at sa plano niya. Yan ang sinasabi ng mga propeta. Alam naman natin na siya ay hindi naninirahan sa bahay na gawa ng tao kaya ito ay may malalim na kahulugan. Ang totoong Zion ay nasa kaitaasan at pangkalahatan. Ito ang mamanahin ng mga tinubos kaya ito dapat ay walang hanggan. Ito nga ang kaharian na ipinapangaral ng mga propeta. Ito ang bato na wawasak sa lahat ng kaharian at magiging malaking bundok na papuno sa lupa. Ito ang eternal kingdom of Yah. Kaya ngayon ay alam na ninyo na ang bundok ay sagisag ng walang hanggang kaharian ng Elohim. Dahil bahagi ito ng pangako sa propesya, kaya ang tanong ngayon ay kung sino ang maaaring umakyat sa bundok ng Elohim. Ito ang tanong sa kasulatan. Sino nga ba ang maaaring umakyat sa bundok ng Elohim? Ito ang kasagutan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements.
Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.